nagkakat ng mga trees. For example, ito. But ngayon, na-nervous ako. Hello! Hi guys! Do you like it or not? You need to like it, okay? You need to. These skies have a different light. Why noise that keeps me up at night? I can't help but think back to you. Hello guys, welcome back to another vlog. It's me, Oliver Cagas. Guys, for today's video po ay we are going to beauty salon. Magpapagupit po tayo ngayon. Kasi po super haba na po yung buhok natin. So kailangan na po siyang i-clean cut yung katawang ulo ko. Katawang ulo ko. So kailangan na siya para magiging bata ulit tayo tingnan, di ba? Kasi mahaba-haba na po talaga siya. Tsaka kapag mahaba siya, very disturbing. Kasi palagi ako ganito, disturbing ba, na-disturbo ako. So ngayon, maglakad tayo going to the city of Lasp. Guys, tingnan niyo po. Oh, wow, very autumn na. Autumn na tayo dito ngayon. Tingnan yung kulay, oh. Ayan, yung puno na yan, naalala nyo po ba, last year, nagpicture tayo dyan na super mag-red talaga yan siya, or yellow pala, hindi pa siya kulay yellow lahat. May puntik-puntik pa siya na green, di ba? So, dito po tayo dadaan sa may shortcut. Uy! Ano lang tayo, walk slowly kasi parang feeling ko ano siya, slippery, pero hindi naman masyado. Tingnan nyo po, marami na mga dahon-dahon na nahulog dito guys, no? Tingnan nyo, napansin nyo ba? Yan, oh. Wow, autumn is real. Autumn is real talaga. Kaya dito ba, dito sa Germany, kapag autumn, marami ding nagkakat ng mga trees. For example, ito, kinakat nila to kasi po waiting for new season next year sa spring. Kasi pag spring kasi spring, alam niyo na yung spring, di ba? Google niyo te. Google niyo. So, kaya kailangan siyang ikat para for new leaves, new mga sanga, new life, new beginnings. Kasi nga po, para siyang sa Bible, in the beginning. So, parang yung alam yung balik sigla ang mga tao kasi kapag, di ba, kapag sinasabi natin spring, yung nakakatuwa, nakakasmile kasi po marami tayong magagandang bulaklak, leaves na makikita. But of course, sa autumn naman ay yun yung time nga para pa-warm up siya for winter. So, ito yung maganda siya tingnan kasi po may iba't ibang kulay. But later, after natin magpagupit, doon tayo dadaan sa my core park pa uwi. Kasi po sa core park pa uwi, doon ang pinakamagandang tanawin here sa Padlasig kasi makita mo talaga na iba't ibang kulay na talaga ng mga dahon. May red, yellow, orange, yun, wala lang blue. Kulay na lang natin. Oo. So, 'di ba? Pakita natin later. But ngayon, magpagupit muna tayo. Bakit po ako magpagupit? Kasi po aalis din kaming mga pamilya, si Uwe, Egbert, at saka si Andy. Yes, nagyaya yung mga parents natin na alis this weekend. So, kailangan natin pagupit muna para hindi disturbing buhok natin. Ay! Tayo. Ito tayo sa city. Walang katao-tao. Tingnan nyo dyan, oh. Ay, dito na natin dadaan ka, guys. Sa kabila. Meron man ditong daanan. Yan. Wala no nga. Ano kasi ganyan ka, guys? Work ba? Ay, dito tayo dadaan ka, guys. May tao. Dito na lang. May mga tao dun sa, ano kasi yung simbahan. Simbahan yung, kaya dito na lang tayo dadaan. Tingnan nyo po yung bahay-bahay do ka, guys. Grabe. Maano ka talaga, no? Magandahan. Parang ano ko ba? Nanervyos ako. Bakit ako nanervyos? Ko lang alam. Alam, sanay naman ako mag-vlog dito, dadaan ako dito. But ngayon, nanervyos ako. Super dami ng kape na ininom natin, no? Nervyoso na, Diyos Oliver. Uy, my God. I think sign of aging na to.
Dito, dadan ako dito. Hindi man ako nervous ako. Nervous ako. I don't know why. Please explain me. Guys. Naglakad-lakad pa rin po tayo hanggang doon. Pero ang ganda ng panahon ngayon kasi hindi po siya umuulan. Kasi nung nakarang araw talaga guys, grabe hindi ka makalabas. Makalabas ka lang dati ko pag may sakyan ka kasi po grabe yung ulan, mahangin. Kaya it's better to stay in the house. Kaya ngayon maganda ng panahon, tingnan nyo. Pwede rin ka rin mag-short pero hindi ka pwede mag-short. Kasi po nag-ano yung init at saka lamig. Nag-away-away. Medyo konti na lang talaga. Lapit na tayo. Ano na lang mga 400 meters. 400 meters, alam. Hindi mga 400. Mga 300 siguro. 300? Medyo malalay pa rin 300, no? Kasi po kapag ilakad talaga siya from sa amin talaga, sa bahay namin to here, nasa 1 kilometer. 1 kilometer siya. So maganda na din yun. Kasi po kapag balikan tayo mamaya, for example, ganito 1 kilometer, pauwi naman 1 kilometer. So naging 2 kilometers ang ating lakad, which is good for our health. Baka nagtanong kayo kung saan yung mobile home, Oliver. Hindi ako nagdala kasi, mobile home, yung bicycle. Hindi ako nagdala ng bicycle kasi gusto ko maglakad at saka ano ko yung magandang tanaw ngayon kasi ngayon lang to. Minsan after to snow na. Hello! You saw me! You have. Hello! Hello. Hi guys. On Wait. first to yet? I want to show you something. Guys, nakita nila ako dito. Dito kami sa daan, ayan oh, ayan. Dito kami sa daan sa Rive, pauwi na ako kasi galing sa haircut. Oh. Wow, Tom Cruise. Hi guys, if you want, you can tell me what do you think about the new glasses. Right? Eyeglasses. Thank you. So now, away. So, Bishpeta. Bis später. Ciao. Nakita nila ako. Hi! Hindi ko napakita sa inyo kanina yung bago kong gupit. But look. Ang bayad po natin nito ay 21 euro. Yes po. Hindi pa kasali doon ang tip. 21 yung price talaga niya. Tapos nagbigay tayo ng kunting tip. Kunti lang talaga. Very little. Tapos kanina, naglakad-lakad ako. Nakita ko ng mga parents ko pala. Oo. Si Ubi at si Egbert. Sabi ko, kasi alam ko yung masakyan nila, plate number, alam ko ba. Sabi, salaman to. Tapos nag-stop over sa doon sa isang part, isang banda. Tapos dito na din ako. Dito sa nag-park, tapos doon ako naglakad. So, pumunta ko sa kanila. Tinanong ko ni Uwe kung gusto ko ba daw magpahatid sa bahay. Kasi papunta siya sa ngayon sa Marburg kasi may gagawin sila doon. Tapos si Andy naiwan sa bahay. Sabi niya, gusto mo ihatid kita sa bahay ngayon para didiretso na. So bilisa lang naman. Sabi ko na maglakad ako kasi gusto ko at nag-promise ako sa mga guys na mag-vlog tayo sa Core Park at saka pakita natin yung magandang autumn leaves, di ba? So itong way na to ay papunta na to ng Core Park. Ako lang mag-isa ngayon, which is very nice para mas maka-vlog din talaga tayo. Oo. So ayun. How do you find my new haircut, guys? Do you like it or not? You need to like it, okay? You need to. Charot. Maligo ako mamaya pagdating natin sa bahay. Oo. Wow, look at the leaves. Tignan nyo din dito, oh. Yellow, no? Oh, di ba? Grabe, oy. Na ang kulay ng ibang ano, apple green na. Kulay ng ibang leaves, hindi pa talaga siya yellow, but yung ibang yellow ay nahulog na talaga siya. Maganda dito pictorials. Ito na way. Tapos iganon siya, oh. Ganito, oh. Kita ko sa inyo kung paano. Kuha tayo ng mga ayan, dahon. So ganito siya, oh. Pictorials tapos oh, diba? Ito ka guys, oh. Wow. Ito naman, iba talaga siya, no?
Oh guys, so very beautiful here. Lalo na kapag makita nyo to, malapitan talaga. Like, for example, andito talaga kayo, personally, you will like it talaga ba? Huh? Oh, tas may sun pa. Bakit? Naglakad lang talaga ako. Sabi ko sa mga daddy ko na gusto ko maglakad talaga. Bakit gusto ko maglakad? It's because inaano ko yung ano ba, yung araw. I take advantage sa araw kasi po bukas wala niyang araw na ito. Tingnan ito oh. Ganda picture nito na side no, kasi tingnan yung white and blue sky. Tsaka ito yun. Diba? Kaya maganda, i-take advantage natin yung ito. Dito tayo dadaan kasi may tao doon sa kabila. Parang nagtadtad ba? Parang meron siyang tinatanim. Tinatanim, oh, meron siyang ginagawa. So dito tayo na part. Dito tayo damuhan, oh. Diba sa may damuhan? May ginagawa talaga siya doon. So, sabi ko talaga, huwag nyo talaga akong ganyan-ganyahin, ha? Char. So, wow! Parang gusto ko yung gupit ko ngayon. It's because, sabi kasi ng mga daddy ko, kasi pinakita ko itong haircut ko. Kasi sila talaga yung unang gusto makakita ng buhok ko. Kapag nagpagupit ako, sabi niya, sige, turn around, I want to see. Sabi niya, oh, ang galing, bet daw nila yung buhok ko ngayon. Kasi nga, hindi siya masyadong manipis dito. Kasi pagkat ko dito, konti lang siya masyadong, yung konti na lang iniwan ba. Dito, meron pang buhok. Hindi talaga siya manipis. Which is bagay sa ulok ko. Ano ba dito? Walang tao ngayon masyado, no? Kasi po, kasi ngayon? Yung working hours ba? Kaya, wala masyadong tao. Ito na lang tayo, tingin-tingin. Ay, punta tayo sa ano? Diyan sa may fish pond. May fish pond man dito sa amin. Punta natin. Ayan, dito tayo dadaan. Yan. Perfect oh. Tingnan yung dahon na yun oh. Yellow lahat to. Yellow lahat ba? Yellow tapos. Wow. Look at the fish pond. Saan yung isda dito nagtatago? Where are the fishes? Where? Where nagagalit na? Wow, tingnan nyo po yung guys, oh. Very yellow, no? Ganda ng pagkakulay, oh. Alam nyo kapag snow na to guys, maubos-ubos tong tubig na to para siyang mas snow talaga siya. As in grabe, maano talaga to ng snow, matapatan to ng snow. Kaya yung tinatanong ko ba kung ang isda ba mamatay ba sa super lamig? Hindi naman daw kasi sa ilalim pa daw nito yung isda matatalino daw yan sila. 'Di ba may lupa na sa ilalim medyo. So punta pa tayo sila dyan, parang ano yun yung lupa ba, parang doon sila magtatago kahit super lamig. Tapos yung isda nandiyan lang yan. So buti lang may water lily, it's because siya yung kakainin ng isda ba, diba? May pagkain ng isda. Pero meron naman tong mga ano dito, mga tao na nagbibigyan ng pagkain ng isda dito. Like yung sino yung nagtatrabaho dito, nagbibigay sila dito, nagpapakain. Ang ganda talaga niyan. Oh, super bet na bet ko. Sabi? Against the light. Pero ang ganda na. Oh, di ba? Ang ganda talaga siya. Bet na bet ko yung kulay. No? Wow, look guys. Tingnan nyo naman. Ang daan natin pa uwi. Oh, di ba? Hey. Ganda-ganda lang. Tingnan nyo po dyan guys, oh. Tingnan nyo dyan. Wait lang, pakita ko sa inyo ha. Like mag-stop tayo. Ito yung mga dahon-dahon dyan, no? Oh. Dyan talaga super dami, no? Yun, oh. Oh. Super ganda ba? Super, iba talaga din ang pakiramdam kapag autumn. May sabihin ako sa inyo kakis ba? Sa amin kasi, sa Pilipinas, no? Kasi,
hindi naman namin to. Hindi na familiar sa amin dati yung mga autumn, mga winter. Alam lang namin is rain and summer. Sa Pilipinas ba dong, hindi pa ako nakapunta ng Germany. Tapos 'di ba sa atin may sa isang taon may isang beses na naglalagas ang mga dahon, 'di ba? For example, dahon ng guma, yung sa rubber tree, 'di ba naglagas-lagas yung mga dahon niyan kasi nga may bagong mga dahon naman na panibago nga. So nahulog lahat na mga dahon na old leaves. At saka naman malaman din namin kasi yung duga ng ng rubber tree, yung kinukuha ba yung water white water ng rubber tree, di ba? Minsan kasi kapag naglalagas-lagas yung mga dahon, mahina din yung agos niya kahit itatapping mo pa siya, mahina talaga ang So ngayon, di ba naglagas-lagas yung mga dahon, naglagas na, sabihin namin, kasi di ba sa bahay namin, di ba, may mga rubber tree. For example, sa garden may rubber tree, kaya kapag maglagas na yung mga dahon niya, daming yung tawag ito, isilhig. Yung tawag siligan, yung sa siligan. Kukunin siya, linisan, dami na kasi daming talaga dahon. At saka yung after naman yun guys, for example nalilikom namin yung mga dahon, after some minutes meron namang bago na namang nahuhulog, so hindi talaga siya maubos yung paglagas ng dahon. So ngayon yung mga dahon na nalilikom namin, susunugin namin sa bahay doon. Hindi lang kami, but of course most of us. Yung parang pag afternoon, di ba? Kapag afternoon yung ginagawa natin. So ngayon, ang tawag namin yung kapag naglagas-lagas sa yung dahon, ang tawag namin sa amin is wintering, di ba? Sabi, hala, nagwi-wintering kasi nga po yung dahon naglagasan. So yun, di ko alam kung ano tawag sa inyo. Basta sa amin is wintering, di ba? May winter kami sa amin. Malaman namin na wintering kasi nga yung mga dahon nahulog, hindi dahil may snow kasi winter. Ibahin nyo kami sa amin. Wintering sa amin is yung dahon ay nahuhulog. So ipakita ko po sa inyo yung Ausblick or yung view ko in this moment of time. So ito na po ang kulay niya. Kapag personal nyo po ito makita talaga guys, may mga red, orange, yellow, green, colorful, very colorful lang Alam niyo po yung may green doon guys, 'di ba? May green na hindi siya na yellow. It's because po siya na kahoy. Alam mo yung tawag nito, Christmas tree na fresh. Yun yung hindi nag-yellow. Green lang talaga siya kahit winter na, kahit may snow na, green pa rin yan siya kapag healthy pa yung puno. Kasi kapag papatay na siya, may yellow din siya, yung na siya. Pero kapag healthy lang siya, green lang siya, 'di ba? Yung sa tinatawag dito na Vinax baum, di ba? May ibang mga German na gusto nila fresh Christmas tree kasi nga gusto nila fresh talaga. Sa amin naman hindi fresh kasi nagtipid kami sa bahay. Kung ano yung ginagamit namin last year, yung gamitin namin this year. I'm so excited to to decorate my own Christmas tree. Mag-DIY tayo. Tingnan yung background natin, yellow. Di ba? So, ngayon ay uuwi na ako ngayon sa bahay. Malapit na rin ako sa bahay ngayon. Naghintay doon si Andy. But kanina, before pala ako pumunta ng pagupit, in-invite ko muna si Andy sa labas. In-invite. So ngayon, uwi ako, maligo, tsaka magluto ako ng pagkain natin na tayo ngayon, maggisa tayo ng gulay later. Bumili ako kagabi. Hindi ako bumili, nagpabili ako kay Egbert. Sabi kasi ni Egbert, anong gusto ipabili, Oliver? Sabi ko, gulay at tsaka karning manok. Kasi maggisa tayo na. Mamaya. Look at the truck. Look at the skies. Look. It's very, 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 very beautiful. So tara na, maganda na. Buti na lang, merong magandang ngayon, panahon, no? May araw talaga, Hi guys, ngayon magluto na po tayo ng para siyang pinakbet. Pero ginisa siya. Hindi siya pinakbet kasi wala ang palaya. Na gulay. Meron akong kalabasa, kohlrabi, tsaka bonen.
So, ito naman, lutuin muna natin ang ating karning manok na hiniwa natin ng maliit-liit. Hugasan ko na to. Yung mga parents natin, mamaya pa yun sila uuwi. Oo. Mamaya pa yun kasi mamaya lang. So, luto na dito. At ang kakain nito ka guys, magtatry ko sa Egbert. Kumakain siya nito. Kapag magluto ko nito, I think, first time ko pala magluto nito na mag-gisa ko ng karning manok na mayroong kalabasa at saka kohlrabi. Kasi kapag, magpunta ako sa Lidl, hanap ako ng kalabasa, wala akong makita. Wala akong makita maliit, yung malaki na nakita ako na pang sa Halloween ba yung pang design, yung ukit-ukitin mo siya para maging ganon. Ang pinakain ko kasi dito yung ginugulay, yung maliliit na kalabasa hanggang sinabihan ko sa Egbert na kapag may makita kang kalabasa na maliit, pakibili na rin po. Kung wala, wag na lang din. Buti lang daw pag tingnan doon, may nakita siyang maliit ayun, binilin na niya. Salamat talaga ako sa aking daddy. Oy! Ang daddy ba? Tapos na din po ako maligo. Tsaka yan. Hindi ko nilagyan ng wax. Nalagyan ko lang siya ng hairspray. Iba yung wax, iba yung hairspray. So, ganun-ganun. Para mas... Kasi maliit pa naman siya. Tsaka excited ako na magbakasyon kami ng mga parents ko. Diba sinabi ko nila sa yung pag-start ko ng vlog. So, excited kami. Alis lang kami ng mga 3 days, tapos babalik din kami dito kasi po may trabaho ulit, may guest hotel. Sabi kasi ni Dad Uwe na pwede po ba na magbakasyon tayo na tayo magpamilya, like sa weekend kung mayroon bang guest. Tapos pagtingin ni Egbert, walang guest sa weekend, so kilos niya agad para walang mag-book para mag-bonding moment kami as family, di ba? Punta kami sa Vine Fest doon sa Mosel. Diyan tayo sa Mosel. Kung saan binagyo dyan. Tingnan natin. Mag-vlog tayo dyan very, very soon. Okay? So, ang ginawa ko nito, pinapaano ko muna yung karning manok. Pinakulukulan ko siya hanggang maging malambot siya sa sarili niyang mantika. Gisahin natin siya sa sarili niyang mantika kahit nilagyan ko siya ng mantika kanina. Diba? Yan. Kami matataba. Taba-taba nito kasi siya sa breast na part ang binili ni Dad Egbert. Kasi sabi ko sa kanya na magpabili ako ng chicken na pero hindi marami. Kaya yan ang bili niya. So, ilagay na po natin kasi nag-golden brown na siya. Ito mga panakot. Hindi ko na nilagyan ng luya. Parang hindi siya nilagyan ng luya, no? Yan ka guys. Ang bango ba kasi dahil sa itong onions at saka itong ka-brown lang natin siya. Saute lang natin siya. Na golden brown na talaga. Pwede na to. So,
Ang gagawin na naman natin ito ay lagyan natin siya ng konting soya sauce. So, nilagyan ko siya ng tubig para pampaligo. Pampaligo pala yun. Kapag kukulo na to, ilagay natin yung mga gulay. Pero ito, later ko na to ilagay pa kasi mabilis na siyang maluto. Unlike sa kalabasa at saka kohlrabi na mabilis na maluto, di ba? So, ito na yun. Ito ko na siya nilagay. Liwa ko na sa isahan. Isahan mo liwa. So, well, naghintay tayo na magkulo-kulo to. Uy. Lagyan natin ang asin. Pepper. Kumulo na siya na parang puso ko. So, lagyan natin ang gulay. Guys, luto na po. Ito na siya. Wow. Ginisa na merong sabaw-sabaw kasi masarap ang higop-higop natin mamaya. Ayan, kunti lang naman ang sabaw na naiwan. Luto na siya. So, parang nagiging orange siya, no? Kasi dahil dito sa tawag nito, to. Kalabasa na yan. So, ngayon ay kakain na po tayo kasi po gutom na po ang iyong lingkod na si Oli. Kasi mabait ako. Bibigyan ko kayo. Sana maglaway po kayo. Sana maglaway kayo ngayon. Charot lang. Magluto din po kayo sa bahay niyo. Alam nga naman na magbigyan ako dyan sa inyo. Paano ko ibigay sa inyo? Dito, Stevie. Ito, oh, iyon.